Libangan ko po ang PNT Stories habang bumabiyahe. Ako nga pala si Jomar, 22 years old, delivery rider. Sanay ako sa iba't ibang klase ng lugar. May sosyal na kondo, may masisikip na iskinita, may subdivision na parang maze. Basta may address sa app, pupuntahan ko. Isang hapon, bandang 4:30, may pumasok na booking. Apartment address sa loob ng isang lumang compound. Walang unit number, pero may note. 3rd floor, end unit. Tawagin si Ma'am Lara. Normal lang, madalas kulang-kulang talaga ang details. Pagdating ko sa location, medyo tago ang compound sa main road, pero maayos naman ang itsura. Kulay cream ang pintura ng building. May ilang paso ng halaman sa harap at may mga sinampay sa gilid na mukhang bagong laba. Tahimik pero hindi naman nakakatakot. Ipinark ko ang motor ko at umakyat ako sa 3rd floor. Habang paakyat, napansin ko na malamig ang hallway kahit mainit sa labas. Hindi ko alam kung bakit pero pinabayaan ko na lang. Sa dulo ng hallway, may unit na bahagyang nakabukas ang pinto. May number plate na medyo kalawangin pero mababasa pa. Kumatok ako. Ma'am Lara? Delivery po. Isang minuto ang lumipas bago dahan-dahang bumukas ang pinto. Isang babae ang sumilip. Mga nasa late 20s siguro. Maputla ang balat niya. Basa ang buhok na parang kaliligo lang. Maayos ang suot niya. Simpleng puting damit. Parcel ko? Mahina niyang tanong. Opo ma'am. Inabot ko ang parcel. Kinuha niya agad. Bayad po ma'am. 1,250. Saglit siyang natahimik. Tumingin siya sa loob ng unit niya. Parang may kinakausap. Sumilip ako ng kaunti. Maayos ang sala. May sopa. May ilaw na bukas. At may TV na naka-on pero walang tunog. Parang static lang ang screen. Sandali lang, sabi niya. Pumasok siya sa loob. Naghintay ako sa labas. Tahimik ang buong floor. Wala akong marinig na ibang tao. Parang kami lang sa building. Lumabas siya ulit makalipas ang ilang segundo. Pwede bang mamaya na lang ang bayad? Wala pala sa wallet ko. Balikan na lang, maya-maya. Medyo nag-alangan ako. Bawal talaga sa policy namin. Pero maayos naman ang lugar at mukhang legit siya. Sige po ma'am, babalikan ko na lang po bago ako matapos sa area. Pagbaba ko, normal pa rin ang compound. Natapos ko ang iba ko pang delivery sa paligid. Mga 1 oras ang lumipas. Binalikan ko ang address. Pagpasok ko sa compound, napahinto ako. Ibang-iba na ang itsura. Kupas at nagbabakbak ang pintura. Wala na ang mga halaman. Wala ring sinampay. Ang mga bintana, sarado at maalikabok. Ang gate, kalawangin at bahagyang nakabukas. Parang matagal nang hindi ginagamit. Tinignan ko ang address sa app. Pareho. Sigurado ako. Bumaba pa rin ako sa motor. Baka mali lang ang tingin ko. Habang papasok ako, ramdam ko ang lamig. Hindi normal na lamig. Umakyat ako sa 3rd floor. Habang umaakyat, napansin kong may makapal na sapot ng gagamba sa hagdan. Parang buwan o taon na ang tanda. Pagdating ko sa dulo ng hallway, mas lalo akong kinabahan. Madilim, walang ilaw, at ang unit sa dulo, sarado ang pinto. May malaking kandado, kalawangin, at may karato lang nakapako. Do not enter. Lumapit ako. Hinawakan ko ang kandado. Matigas, hindi bagong lagay. Ma'am? Tawag ko. Biglang may narinig akong tunog mula sa loob. Static. Yung tunog ng TV na walang signal. Napatras ako.
Walang kuryente ang buong floor. Halata sa mga sirang metro sa gilid. Paano magkakaroon ng TV? Lumapit ulit ako at idinikit ang tenga ko sa pinto. Narinig ko ang mahinang yabag sa loob. Dahan-dahan, papalapit sa pinto. Huminto mismo sa likod nito. Ramdam ko, may nakatayo sa kabilang side. Biglang may kumatok. Isang beses, napatalon ako sa gulat. Sa ilalim ng pinto, may gumalaw na anino. Hindi mukhang paa, parang may nakalaylay. Parang hindi tama ang hugis. Doon na ako napaatras ng tuluyan. Biglang may malakas na tunog sa loob. Parang may bumagsak na mabigat na bagay. At kasabay nun, tumigil ang static. Tumakbo ako pababa ng hagdan. Halos madapa pa ako. Paglabas ko ng compound, mabilis kong pinaandar ang motor. Oy! Napalingon ako. Isang matandang lalaki ang papalapit. May hawak siyang susi. Anong ginagawa mo dyan? Tanong niya. Kuya, may delivery po ako kanina dito. 3rd floor, Ma'am Lara. Bigla nag-iba ang mukha niya. Sigurado ka ba? Matagal nang abandonado yung building. 5 taon na. Nasunog yan dati. Wala nang nakatira. Hindi ako makapagsalita. Caretaker ako dito. Ako ang nagbabantay. Wala nang pumapasok dyan. Hindi ko na pinilit magpaliwanag. Umalis ako. Habang papalayo, hindi ko maiwasang tumingin sa side mirror. At may babaeng nakatayo sa likod ng matandang lalaki. Basa ang buhok, nakatitig sa akin at unti-unti siyang ngumingiti. Pagkurap ko, wala na siya. Pagkatapos ng karanasan kong yun, tumigil na ako sa pagiging delivery rider. Magandang araw. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Vincent. 19 anyos. Fishbowl vendor ako sa kalsada, malapit sa riles ng tren dito sa Maynila. Araw-araw, alas 5 pa lang ng hapon, tinutulak ko na ang kariton ko papunta sa pwesto ko sa ilalim ng isang kumikislap na ilaw ng poste. Doon kasi madalas ang tao, mga construction worker, estudyante, minsan may mga lasing pa na mga pauwi. Sanay na ako sa gabi. Sanay na din ako sa mga tahol ng aso, sa tunog ng tren, sa mga aninong gumagalaw sa gilid ng paningin ko. Pero may isang gabi na hindi ko makalimutan. Linggo noon, konti lang ang bumibili. Alas 11 na, pero may natitira pa akong fishbowl. Iniisip ko kung uuwi na ba ako. Nang biglang may lumapit na babae. Maputi siya, mahaba ang buhok, nakaputi. Hindi damit na pang uso, parang lumang bestida. Hindi ko maaninag ang mukha niya. Kuya, magkano po lahat? Mahina niyang tanong. Lahat? Mga 200 po, sagot ko. Tahimik lang siya, tapos inabot niya sa akin ang pera. Basang-basa ang kamay niya, parang galing sa ulan, pero hindi naman umuulan. Habang nilalagay ko sa plastic ang paninda ko, napansin ko, wala siyang paa. Hindi ko agad nakita kasi nasa likod ng kariton ang ibabang parte ng katawan niya. Pero nang umatras siya ng kaunti sa liwanag ng poste, doon ko nakitang wala. Hanggang tuhod lang. Tapos wala na. Parang lumulutang. Nanlamig ang buong katawan ko. Gusto kong sumigaw pero walang boses na lumalabas. Tumingin siya sa akin at doon ko nakita ang mukha niya. Maputla ang mukha niya. Basa ang labi at ang mga mata niya parang may tubig sa loob. Umaapaw pero hindi tumutulo. Kuya, ihatid mo naman po ako sa kabilang riles.
Parang may pumisil sa dibdib ko. Hindi ako makagalaw, pero ang mga paa ko, kusa nang naglakad. Paalis sa kariton. Kinuha ko ang plastic at inabot ko sa kanya. "Halika," sabi ko. Hindi ko alam kung bakit ako sumunod. Habang papalapit kami sa Riles, napansin kong sobrang tahimik. Wala ang ingay ng tren, wala ang mga aso, walang kahit ano. Pagdating namin sa gitna ng Riles, huminto siya. "Dito ako nasagasaan." Biglang bumalik ang lahat ng tunog. At kasabay nun, ang ilaw ng tren sa dulo ng Riles, paparating. Malakas at sobrang bilis. Gusto kong tumakbo pero parang nakadikit ang paa ko sa bakal. Nakangiti na siya ngayon, hindi na malungkot, parang may hinihintay. "Samahan mo ako." Sa huling lakas ko, sinigaw ko ang pangalan ni Mama. Hindi ko alam kung bakit, pero yun ang lumabas sa bibig ko. Parang may kumalas sa paa ko. Napaatras ako at nadapa sa graba. At dumaan ang tren. Malakas, ang sakit sa tenga, nakakabingi. Pagkatapos, wala na siya. Mag-isa na lang ako sa Riles. Butas na ang plastic na hawak ko. Nagkalat ang fishbowl sa sahig. Nanginginig ako habang gumagapang palayo. Kinabukasan, hindi ako nakapagtinda. Nalaman ko sa mga tambay doon na may babaeng nasagasaan daw sa lugar na yon. Ilang taon na ang nakalipas. Vendor din. Simula noon, hindi na ako pumapwesto sa lugar na yon. Sa tagal ko nang nakikinig ng mga nakakatakot na kwento sa YouTube, ngayon ko lang naisipang ikwento yung sarili kong karanasan at sana po mapili. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Nico. Bagong lipat lang ako sa apartment na to. 2 linggo pa lang ang nakararaan. Murang renta, malapit sa trabaho at tahimik ang lugar. Yun ang sabi nila. Luma ang building. 4 na palapag. Kulay kupas na dilaw ang pintura. Medyo creepy tignan sa gabi. Pero sabi ko sa sarili ko, huwag ka na mag-inarte. Nasa 4th floor ang unit ko. Pinakataas, pinakadulo sa hallway. Noong unang gabi ko ron, napansin ko agad kung gaano katahimik ang floor. Walang batang nagtatakbuhan. Walang TV na rinig sa kabilang unit. Parang ako lang ang nakatira sa buong palapag. Akala ko, okay lang. Mas gusto ko naman ang tahimik. Pero may kakaiba. Tuwing gabi, eksaktong 1:00, may maririnig akong tunog sa labas ng pinto. Parang may dahan-dahang naglalakad sa hallway. Hindi normal na lakad. Mabagal, pantay. Parang hinihila ang paa sa sahig. Una kong naisip, baka may kapitbahay lang na night shift. Kaya hindi ko pinansin. Pero napansin ko na laging humihinto ang tunog sa harap mismo ng pinto ko. Tapos, biglang tatahimik. Hindi siya kumakatok. Basta titigil na lang doon. Isang gabi, naglakas loob akong sumilip sa peephole. Wala akong nakita. Bakanteng hallway. Mahina ang ilaw. Kumukurap pa minsan ang fluorescent sa kisame. Medyo malinaw sa tenga ko. May nakatayo sa labas. Ramdam ko. Hindi ko maipaliwanag pero may presensya. Parang may nakatitig sa pinto. Kahit wala akong nakikitang anino. Bumalik ako sa kama. Pilit na tinatawanan ang sarili ko. Overthinker ka lang, Nico. Sabi ko pa. Kinabukasan, kinausap ko ang landlord habang nagbabayad ako ng advance. Kuya, may nakatira ba sa 4th floor? Meron, pero madalas wala. Ikaw lang yata ngayon. Hindi ko alam kung bakit parang may gustong sabihin pa siya. Pero pinipigilan niya. Lumipas ang ilang araw na ganoon pa rin ang routine. Tuwing 1:00, may maglalakad.
hihinto sa harap ng pinto ko. Hanggang isang gabi, hindi lang sa hallway nangyari. Nasa loob na. Nagising ako dahil sa tunog ng pagkalampag sa kusina ko. Parang may nahulog na kutsara. Bumangon ako agad. Pinatay ko ang electric fan para mas marinig ko. Lumabas ako ng kwarto. Nakasara ang lahat. Wala namang nahulog. Pero pagbalik ko sa kama, may basa sa sahig. Parang marka ng paa. Isang pares. Galing sa pinto, papunta sa tabi ng kama ko. At doon natapos. Walang bakas pabalik. Doon ako unang kinabahan ng totoo. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang lahat. Hindi ko alam kung pagod lang ako sa trabaho. Pero simula noon, pakiramdam ko, hindi na ako nag-iisa sa unit ko. At mas lumala pa ang mga nangyari pagkatapos noon. Simula nang makita ko yung basang bakas ng paa sa sahig ng kwarto ko, hindi na ako nakatulog ng maayos. 3 gabi akong halos walang pahinga. Laging alauna. Nagigising ako bago pa man magsimula ang tunog sa hallway. Parang nasanay na ang katawan ko na maghintay. Pero noong ika-4 na gabi, hindi ako nagising. Nagising ako dahil may bumubulong. Malapit. Sobrang lapit. Parang nasa gilid ng kama ko. Hindi ko maintindihan ng sinasabi. Mahina. Garalgal. Nakapikit pa ang mga mata ko noon. Pero ramdam ko na gising na ang utak ko. Dahan-dahan kong iminulat ang mata ko. Madilim ang kwarto. Pero may kaunting ilaw galing sa hallway na sumisingit sa ilalim ng pinto. At doon ko nakita, may anino sa paahan ng kama ko. Hindi siya malinaw, pero alam mong may nakatayo. Mas madilim siya kaysa sa dilim ng kwarto. Hindi ako makagalaw. Nakita ko ang oras sa phone ko. 1:00. Unti-unting gumalaw ang anino. Ramdam ko ang lamig na sumasabay sa paglapit. Tapos nakaramdam ako ng lamig at narinig ko ulit ang tunog. Pero nasa loob na ng kwarto ko. Sa gilid ng kama, biglang bumigat ang kutsyon. Parang may umupo. Doon na ako napasigaw. Bigla akong napabangon at binuksan ang ilaw. Walang tao, walang anino. Pero may malinaw na marka sa kumot ko. Parang may umupo nga. At ang mas nakakatakot, basa ulit ang sahig. Mas malinaw ngayon ang mga bakas ng paa. Galing sa pinto, diretso sa kama ko. At sa pagkakataong ito, may dagdag na bakas. Isang pares na mas maliit, nakatayo sa tabi ng ulo ko. Parang may 2 bagay na nakatitig sa akin habang natutulog ako. Hindi ko na hinintay ang susunod na gabi. Kinabukasan, kinausap ko ulit ang landlord. Pilit kong kinontrol ang boses ko habang nagtatanong. Kuya, ano ba talagang nangyari sa unit ko? May dati kasing umupa dyan. Mag-isa lang din. Lagi siyang nagrereklamo na may naglalakad sa hallway tuwing madaling araw. Oh, tapos? Isang araw, nawala siya. Hindi namin alam kung saan pumunta. Pero hindi naman namin siya nakitang lumabas. Hindi ko alam kung paano nangyari yon. Ayun lang yung sabi niya. Pero matapos yun, hindi na ako nagtanong pa. Ayoko nang malaman ng iba pang detalye. Hindi ko na rin sinabi na may naririnig ako naglalakad. Hindi ko inamin na may umuupo sa kama tuwing 1:00. Nag-impake ako ng gamit. Habang inilalagay ko ang mga gamit ko sa kahon, may narinig na naman akong tunog sa labas ng pinto. Pero sa pagkakataong yun, 1:00 pa rin, pero tanghali. Dahan-dahan ako napatingin sa pinto. May aninong dumaan sa ilalim ng siwang. Huminto sa harap ng unit ko. At sa unang pagkakataon, kumatok ito 3 beses. Hindi ko binuksan. At makalipas ang ilang oras nang tapos na ako mag-impake, dumating ang landlord at tinulungan akong magbaba ng mga gamit. Pero hindi ko nakita yung anino. At pinilit kong makaalis sa unit
bago pa magdilim. Ako nga pala si Paeng. 20 years old na ako. Naglalako ako ng mani sa mga provincial bus na bumabiyahe pa north, lalo na tuwing gabi. Sumisigaw ako ng paninda ko kapag nasa loob ako ng bus. Sanay naman ako sa siksikan, sa amoy ng diesel, at sa mga pagod na pasahero. Kadalasan, mabilis lang. Akyat sa terminal, ikot sa loob, baba bago umalis. Pero isang gabi, napasakay ako sa bus na hindi ko dapat sinakyan. Bandang 10:00 yun sa terminal sa Cubao. May isang bus na halos paalis na, pero walang masyadong tao sa loob. "Last call na to. Wala na?" sabi ng konduktor. Sumakay ako. Mas okay nga kasi konti ang pasahero. Pagpasok ko pa lang, napansin kong kakaiba ang lamig sa loob. Hindi lang dahil sa aircon. Parang may malamig na hangin na dumampi agad sa balat ko. Nag-umpisa ako magbenta. "Oh, mani po. Mani po kayo dyan." Tapos, may isang matandang babae sa likod na bumili. May lalaking nakakap sa gitna. Tapos sa pinakang huling upuan, may batang lalaki na mag-isa. Nakaputing polo. Tahimik lang, nakatingin sa labas. "Kuya, pabili po mani," sabi niya. Lumapit ako. "Magkano?" "Lahat ng hawak mo po, magkano?" Nagulat ako. "Lahat? Sigurado ka? Pero mga 500 pa to." Tapos tumango siya. Inabot niya ang pera. Nung mahawakan ko yung perang inabot niya, ang lamig. Habang inaabot ko ang supot ng mani, napansin kong hindi siya kumukurap. Diretso lang ang tingin niya sa akin. "Kuya, sasama ka po ba hanggang dulo?" "Hindi, bababa ako agad bago umalis." Tapos habang umaandar ng paunti-unti, biglang nagpreno ang bus. Napatingin ako sa harap. Wala namang driver, wala ring konduktor. Tapos wala nang ibang pasahero. Yung matandang babae, wala na. Yung lalaking nakakap, wala na rin. Ako at yung bata na lang ang nasa loob. Walang tunog ng makina ng bus, pero umaandar pa rin ang bus. Dahan-dahan kong nilingon ang bata. Nakatayo na siya. Hindi ko narinig na tumayo siya. "Kuya, dito kami na aksidente." Doon na ako kinabahan. Tapos napansin ko, basag ang isang bintana. May marka ng bangga sa harap at may mga bakas ng dugo sa sahig na kanina. Wala naman. "Hindi ka ba sasama?" Habang nagsasalita siya, unti-unting namumutla ang mukha niya. May dumadaloy na maitim na likido sa gilid ng ulo niya. Hindi sobra, hindi grabe pero sapat para maintindihan ko. Hindi na ito normal. Napaatras ako hanggang sa pintuan ng bus. Sinubukan kong hilahin pero ayaw bumukas. Mas lalong lumapit ang bata. "Wala kaming kasama pa uwi. Ikaw na lang," sabi niya pa. Sa sobrang takot, napadasal ako. Paulit-ulit. Tapos biglang nagpatay sindi ang ilaw sa loob. Sumigaw ang bata. Tapos umalingaw-ngaw yun sa buong bus. At sa isang iglap, bumukas ang pinto. Agad akong tumakbo at tumalon palabas. Pagbagsak ko sa semento, gumulong ako sa gilid ng kalsada. Nang lingunin ko ang bus, wala na. Nasa terminal pa rin ako. May totoong bus sa harap ko. May driver at konduktor na nagtataka. "Hoy, sasakay ka pa ba?" sigaw ng isang konduktor. Kasi tinatanong niya kung magbibenta pa daw ba ako. Nanginginig akong umatras. Pag uwi ko, binilang ko ang pera ko. Tapos kulang ng 500. Pero matapos yun,
Hindi na ako sumasakay sa mga bus na walang masyadong pasahero. Ako si Tricia. Isang weekend, bumisita ako sa tita kong si Tita Lorna na isang landlady ng maliit na apartment sa May Pasig. 3 palapag ang building niya. Medyo luma, pero maayos naman. Siya mismo ang nakatira sa ground floor at pinapaupahan niya ang mga units sa taas. Close kami ni Tita Lorna. Madalas niya akong yayain mag-stay over lalo na kapag wala raw siyang kasama sa bahay. Para may kausap naman ako, sabi niya sa akin. Pagdating ko doon ng Sabado ng hapon, napansin kong tahimik ang buong building. Sabi ni tita, 2 lang daw ang tenants ngayon, parehong night shift. Sa 3rd floor, may bakanting unit. Pero wag ka doon tumambay, luma na yung CR doon. Ipaparenovate ko pa. Sabi niya habang nagkakape kami. Tumango lang ako, wala namang dahilan para umakyat ako doon. Gabi na nang matapos kaming manood ng TV. Mga bandang 11 PM, nagpaalam ako na matutulog na. Doon ako pinapahiga ni tita sa isang bakanting kwarto sa 2nd floor, katabi ng lumang common bathroom. Yan muna gamitin mo kung maiihi ka. Yung CR sa loob ng unit ko, sira ang flush kasi. Tumango ako. Bandang 12:00, nagising ako dahil naiihi ako. Madilim ang hallway, pero may maliit na ilaw sa dulo, kaya hindi naman sobrang dilim. Binuksan ko ang pinto ng common bathroom. Luma nga, medyo may amoy na kulob. May maliit na bintana sa taas na may grills. Isang fluorescent light ang nakasinde, pero kumukurap-kurap. Pumasok ako at sinara ang pinto. Habang umiihi ako, may narinig akong mahinang tunog. Parang may tumutulong tubig. Tumingin ako sa gripo. Mahigpit naman ang pagkakasara. Imagination ko lang siguro yun. Bulong ko sa sarili ko. Pagkatapos ko mag-flash, biglang namatay ang ilaw. Total na madilim. Napamura ako sa gulat. Tita, tawag ko. Walang sumagot. Hinawakan ko ang pinto para lumabas agad. Pero hindi bumukas. Inikot ko ang knob. Matigas. Tao po. Medyo kinakabahan na ako. Sinubukan kong kalampagin. Tita, nalak po ako dito. Pero tahimik ang hallway. Biglang bumukas ang ilaw. Pero hindi normal ang liwanag. Para siyang malamlam. At doon ko napansin, may basa sa sahig. Hindi kanina ganito karami ang tubig. Parang may nagbuhos. Unti-unting gumalaw ang tubig, papalapit sa paa ko. Parang may humihinga sa ilalim nito. Napaatras ako hanggang sa sumandal sa pinto. Tapos may narinig akong isa pang tunog. Hindi na patak ng tubig, parang may humihikbi. Mahina lang, doon sa may shower area. Dahan-dahan akong napalingon. Sa sulok ng banyo, may anino. Una, akala ko kurtina lang na gumagalaw. Pero wala namang kurtina doon. Mas dumilim ang sulok. At mula sa dilim, may buhok na basa ang unti-unting lumitaw. Mahaba, nakayuko ang ulo. May babaeng nakatayo sa ilalim ng shower. Hindi ko siya narinig na pumasok. Hindi ko narinig ang paggalaw niya. Basta ang buhok niya nakatakip sa muka. Tapos unti-unti siyang gumalaw. Lumulutang papalapit sa akin. Doon ako napasigaw ng todo. Biglang bumukas ang pinto sa likod ko at bumagsak ako palabas ng banyo. Nasa harap ko si Tita Lorna, gulat na gulat. Ano nangyari sa'yo? Umiiyak ako habang tinuturo ang loob. May babae. May babae po sa loob. Agad siyang sumilip. Pero wala. Tuyo ang sahig. Walang anino. Normal ang ilaw. Tricia,
Wala namang tao dyan, sabi ni tita. Pero napansin ko, maputla siya. Parang may alam. Kinabukasan, hindi ko na tinuloy ang stay ko. Nagpatid na ako pa uwi. Bago ako umalis, tinanong ko si tita. Tita, may nangyari po ba dyan dati? Matagal siyang natahimik bago sumagot. May tenant noon na nag-suicide sa banyo, pero matagal na yon. Pero habang palabas ako ng gate, napatingin ako sa bintana ng second floor. Sa likod ng frosted glass ng banyo, may anino, mahabang buhok, at may tubig na dahan-dahang tumutulo pababa sa salamin. Pagkatapos nun, hindi na ako masyadong pumunta sa apartment ni tita, at nang tanungin niya naman ako, sinabi ko na lang na busy ako. Tatlong taon na akong nangungupahan sa isang lumang apartment dito sa Quezon City. Ako nga pala si Mara. Nasa third floor ang unit ko. Maliit lang. May isang kama, maliit na mesa, at bintanang nakaharap sa bakanting lote. Wala namang kakaiba sa lote. Damo lang, ilang puno, at isang sirang poste ng ilaw sa gitna. Tahimik doon. Sanay na ako sa mga ganong atmosphere. Kahit papano, natutunan ko ng baliwalain ng mga tunog sa gabi. Lagi kong sinasabi sa sarili ko na luma lang yung building. Pero isang gabi, nagbago ang lahat. Mga bandang 12:00 na yata yun. Kakatapos ko lang mag-scroll sa cellphone at nakahiga na ako. Tapos makalipas ang ilang minuto, nakatulog ako. Pero naalimpungatan ako. Tapos may kung anong pakiramdam na parang may nakatingin sa akin. Doon ko naalala, hindi ko na isara ang bintana. Bahagya akong napalingon. Hindi ko alam kung bakit. Siguro instinct o baka may kung anong puwersang nagtulak sa ulo ko na tumingin doon. Pagharap ko sa bintana, may nakita akong kakaiba. Isang lalaki. Pero hindi lang basta lalaki. Lumulutang siya sa ere. Hindi siya nakatayo sa puno. Hindi rin nakasampa sa kung ano. Diretso lang siyang nakaharap sa bintana ko. Halos kapantay ng third floor. Ilang metro lang ang layo. Hindi ko alam kung paano pero nakikita ko siya. Nakaputing polo na parang luma na. Nakalaylay ang mga braso at bahagyang nakabagsak ang ulo. Pero ang pinaka hindi ko makalimutan, ang mga mata niya. Namumula. Diretso sa akin. Hindi kumukurap. Hindi rin siya gumagalaw. Nanlamig ako. Hindi ako makasigaw. Hindi ako makagalaw. Parang nanigas ang buong katawan ko habang nakatitig kami sa isa't isa. Sa sobrang takot, bigla akong nagtalokbong ng kumot. Pilit kong pinikit ang mata ko. Paulit-ulit kong sinasabi sa isip ko, hindi yun totoo. Guni-guni lang. Gusto kong tumayo para isara ang bintana. Pero paano kung paglapit ko, mas malapit na siya. Mas natakot ako nung bigla kong marinig ang paglapag niya sa may bandang harap ng bintana. Kaya nanatili akong nakatalokbong. Pinipigilan ng paghinga ko. Nakikinig sa bawat tunog. May narinig akong mahinang kaluskos mula sa labas. Parang may dumaang hangin. Tapos parang may bahagyang kumatok sa salamin. Isang beses. Napakagat ako ng labi ko para hindi mapasigaw. Makalipas ang ilang minuto o oras, hindi ko alam, unti-unting bumigat ang talukap ng mata ko. Sa sobrang takot, nakatulog ako ng hindi ko namamalayan. Kinabukasan, nagising ako sa liwanag ng araw. Pawis na pawis ako. Mabigat ang dibdib ko. Parang may masamang panaginip akong naranasan. Dahan-dahan kong inalis ang kumot sa mukha ko. At doon ko nakita, bukas pa rin ang bintana. Pero wala na siya. Huminga ako ng malalim. Pinilit kong ikumbinsi ang sarili ko
na baka panaginip lang ang lahat. Sleep paralysis, stress at pagod. Lumapit ako sa bintana para isara ito at doon ko napansin sa labas ng salamin may marka ng kamay. Malinaw, 5 daliri, nakadikit sa salamin. Parang dinikit ang kamay doon. Hindi ko sinabi sa landlord, hindi ko rin kunento sa kapitbahay ko. Natakot akong isipin nilang nababaliw ako. Pero simula noon, hindi ko na kinakalimutang isara ang bintana ko tuwing gabi. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang James at hindi ako naniniwala sa multo. Hanggang tumira ako sa silid na yon. Naghahanap ako noon ng murang boarding house malapit sa trabaho. Tahimik ang lugar, luma ang bahay at karamihan ng boarders ay working students. May isang kwarto sa dulo ng hallway na mas mura kaysa sa iba. Noong tinanong ko kung bakit, sagot lang ng landlady, wala lang. Ayaw lang talaga ng mga tumitira. Hindi na ako nagtanong pa. Sa unang linggo, normal lang ang lahat. Tahimik sa gabi, malamig ang hangin at komportable ang kama. Pero napansin ko agad na walang katabing kwarto ang silid ko. Bakante ang kaliwa at kanan, kahit puno daw ang boarding house. Pagsapit ng 2 linggo, doon nagsimula ang kakaiba. Tuwing madaling araw, eksaktong 3:00, bigla akong magigising. Wala namang ingay, walang dahilan. Parang may nakatingin lang sa akin. Mabigat ang pakiramdam ko. Parang may presensyang hindi ko makita. Hanggang isang gabi, nakita ko ang dahilan. Pagdilat ko, may nakayukong babae sa paahan ng kama ko. Mahaba ang buhok, nakatakip ang muka at suot niya ang lumang bestida. Kulay puti na parang nanilaw na sa tagal. Hindi siya gumagalaw. Hindi rin ako makagalaw. Ramdam ko ang lamig na parang gumagapang mula sa paa ko pataas. Gusto kong sumigaw pero walang lumalabas na boses. Dahan-dahan siyang umangat at itinuro ang kama ko. Doon ako napapikit sa takot. Hindi ko namalayan, nakatulog na pala ako. Kinabukasan, tinanong ko ang isang matagal ng boarder kung may nangyari ba sa kwarto ko. Bigla siyang nanahimik. Tumingin siya sa paligid bago bumulong. Pare, pang ilan ka na ba dito? Ako pa lang, sagot ko. Napailing siya. Ikaw na ang pang-5. Doon niya sinabi ang totoo. May babaeng dating nangupahan sa silid ko. Madalas raw mag-isa. Isang umaga, naamoy na lang ng mga tao ang kakaiba. Natagpuan siyang patay sa kama, mag-isa at walang nakakaalam ng dahilan. Kaya simula nun, lahat ng tumira roon ay may nakikita sa paahan ng kama. Tsaka lahat din daw umaalis. Noong gabing yon, sinubukan kong matulog na may ilaw, pero walang silbi. Pagsapit ng 3 AM, biglang namatay ang ilaw at muli ko siyang nakita. Mas malapit na ngayon. Kita ko na ang mukha niya. Namumutla. Walang emosyon ang mga mata. Dahan-dahan siyang umakyat sa kama at naramdaman kong lumubog ang kutsyon sa bigat niya. Doon na ako napasigaw. Kinabukasan, hindi ko na inintay ang buwan ng bayad. Nag-impake ako habang maliwanag pa. Lumipat ako sa bahay ng kaibigan ko kinabukasan. Mas mahal doon, mas malayo pero payapa at walang nagpaparamdam.